Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Yung patungkol dun sa sinasabing maling date. Ayan. Talagang 4,027 yon cleared according to PIDEA. So, according to PIDEA, because there's a date, July 1, 2022 to May 2025. Yung po sinasabing 20,000 plus yun, it's in totality yon as of June 2025. So, hindi lang yung particular, ang na-report lang po natin na 4,027, yung panahon lang muna ni Pangulong Marcos Jr. So ngayon, pinapalabas nila, bakit daw magkaiba? Of course, magkaiba. Kasi yung 20,000 plus na barangay, pangkalahatan. Yo. Makikita mo naman doon sa as of, di ba? As of June 2025, at iba yung particular na July 2022 to May 2025. Mga ka-clear, ito naman maliwanag. Doon sa briefing lang siya. Hindi tayo briefer ng PIDEA. It's just so happen na good news siya. So, kung ano ipapasa lang na report sa atin, yun yung i-report natin. Pero yung detalye, kung ikaw talaga yung maayos na reporter, journalist, you get all the details from the proper agency. So, hindi naman tayo tambakan ng mga records ng lahat ng ahensya. Kasi ano lang tayo Palace press officer. Hindi tayo press officer ng PIDEA. Okay? Lahat ng So, ahensya. yung sinasabi naman daw na may blanco, actually, records din yun ng PIDEA. So, kung di ako nagkakamali, parang hindi ako sigurado na no? Kasi ganito yung paging. 1 of 74. 2 of 74. So, lumalabas na lahat ng pages of 74. Pero kung hindi ako nakamali, 40 plus yata. Hindi ako sigurado Basta, marami yung blanco, pero hindi ko yung tinanggal because it's part of the PIDEA record. Kung may blanco yun, then let the PIDEA explain. So, ikaw na reporter, sir, PIDEA, ba't po to may kulang? Bakit po blanco? So, ngayon, pinapalabas nila, bakit daw magkaiba? Of course, magkaiba. Kasi yung 20,000 plus na barangay, pangkalahatan. Makikita mo naman doon sa as of, di ba? As of June 2025, at iba yung particular na July 2022 to May 2025. So, gusto nilang paibahin ang interpretasyon. Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ito pong pagsupalpal ni Yusek Claire Castro dito po sa reporter ng Net25 na si Eden Santos mga kababayan. Nako po, malala to mga kababayan, talagang malalang pagkakabaon dito ni Eden Santos kay Yusek Claire Castro. Baon na baon mga kababayan. Dahil nga, siguradong mag-iiyakan ng mga DDS dito mga kababayan, dahil meron pong press briefing etong si Yusek Claire Castro na kung saan ipinakita po yung mga listahan ng drug cleared barangays po mga kababayan. At sabi po nila, nabuking daw na hindi naman daw totoo yung listahan na yun dahil makapal daw yung listahan pero yung iba wala naman daw nakasulat. So kaya daw makapal. Pero eto, sinagot yan ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Talagang ibinaon niya si Eden Santos. Okay? So, huwag na natin patagalin yan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Maraming salamat ulit sa mga bago natin subscribers dyan. At sa mga palagi pong nandiyan dyan sa ating channel. Sa mga nagla-like, paki-like naman po ang ating video. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa iyo sa mga followers natin dyan.
Alright, so ano sa palagay ninyo mga kababayan? Bakit po ito ginawa ni Eden Santos? No? Dahil kung papansinin natin, parang namumukod tanging net 25 lang ata. No, hindi ko pa kasi nakita sa ibang mga news agency. No, yung tungkol po dun sa report na yon, parang sa net 25 ko lang napanood mga kababayan, no? Anong intention nila? No, ano ang intention nila? Ano sa palagay ninyo? Bumabawi ba sila mga kababayan o ito naisip ko lang. Hindi naman to yung totoong no? Hindi naman siguro ito yung totoong intention nila. Pero para sa akin, no, nakikita ko lang mga kababayan. Opinion ko lang to Opinion ko lang. May plano ba silang buweltahan? No, itong si Jose Claire Castro. Dahil matapos nga po sibakin, no, itong si Eden Santos diyan sa Malacanang press corps mga babayan, talaga namang nanggagalaiti na itong mga DDS na to. Okay, so wag na natin patagalin yan mga babayan, no? At atin nang panoorin itong balita kung paano ang sinagot, no? Pero pakita muna natin yung balita, no, ng net 25 mga babayan. Let's go. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Yan, no, mga babayan, yung tanong no? Tama nga ba yung datos na ibinigay ng PCO? Tapos yung dating ng tanong niya, medyo may pang-iinsulto mga babayan. Parang ganun lang yung parang ganun lang yung aking pagkakabasa doon sa kanyang reaksyon mga babae. Na tingnan nyo yung reaksyon niya. Meron nga bang parang totoo nga ba? Binigay ng Presidential Communications Office o PCO. Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Yan mamaya malalaman natin yan. Masasagot yan mamaya mga kababayan. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Okay, so 25,000 mga babayan. Ilan ba yung sinasabi dito ni Jose Claire Castro?
Umabot na sa 4,027 barangays 4,027 barangays mga babayan. Di ba sila natuwa na mas marami pa yung nasa report? ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa Okay, so taliwas daw mga babayan ha. Kailan daw yan? Sabi ni Yusek Claire mga babayan. Oh. ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, May 31, 2025 mga kababayan ha. Yun sinasabi dito ni Yusek Claire Castro. Okay? So 4,000 mahigit mga babayan. Pero yung report ng PIDEA na sinasabi nila nga taliwas doon sa report na sinabi ni Yusek Claire Castro, mas malaki. Yun nasa PIDEA mga babayan, yung report ng PIDEA. Hindi ba sila natuwa doon? Talagang hahanapin pa nila yung discrepancy mga babayan at talagang pinagdiinan nila na yun ay ayon kay Yusek Claire Castro. Hindi kaya dapat na yan po ay ayon sa report na ipinasa ng PIDEA kay Yusek Claire Castro. Hindi ba dapat ganon? umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. 4,027 barangay mga babayan ha. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025 na June 20, 2025 mga babayan. No? June ha? 2025. Pero yung binigay ni Yusek Claire nung unang sinabi niya, May 31, 2025. Mga babayan. So may isang buwan halos na discrepancy o pagitan. So ibig sabihin, baka may kulang pa doon sa report. Di ba nila naisip yun? Talagang mahanapan lang ng butas, masabi lang na may mali si Yusek Claire Castro. nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Buong bansa, 25,000 barangays. 25,061 mga kababayan. Hindi pa ba sila natuwa niya? Hindi pa ba sila natuwa niyan? Ano gusto nila? Na mas mababa yung ibibigay, yung listahan na sinabi ni Yusek Claire Castro do sa unang sinabi niya hanggang May 31, 2025, nasa 4,000 lang mahigit. Ito nasa 25,000. Ano gusto nila? Mas mababa sa 4,000? Ito 25,000 na. Ayon na sa sa PIDEA mga kababayan. Diba? Hindi pa ba sila natuwa dyan? Grabe naman kayo. Bukod pa ito sa mga barangay na idineklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Okay, so yun yung tanong nila. Saan daw kinuha ng PCO? So parang sinasabi nila, parang pinapalabas nila na nag-imbento. Parang ganun. Parang ganun yung gusto nilang sabihin. Parang ang tanong, saan nanggaling yung listahan na yan? Ano yung inimbento nyo yan? Ha? Parang gano'n yan gusto nilang palabasin. Ano lang to, analysis ko lang to mga babayan. May kanya-kanya naman tayong opinion. Wala akong masamang intention dyan. Opinion lang naman yung sinasabi natin dito. 'Di ba? O eto, sagot ni Yusek Claire Castro. Yusek, pera muna ng video mo ha. Maraming salamat sa'yo. Okay, so eto yan mga babayan, hanapin lang natin yung umpisa. Medyo mahaba-haba to Start na tayo. Ayan. Okay, pero siguro bago ang lahat, total. Shoutout sa'yo, meron Yusek kayong Claire. nakita Maraming makalat na salamat. Pera mo ako ng video mo. Mga fake news ng DBS. Okay? And then mga ka-clear. Sige pa, explain natin sa inyo. Sa inyo ha. Yung patungkol dun sa sinasabing maling date. Ayan. Talagang 4,027 yon cleared according to PIDEA. Ayan na, mga kababayan ha.
Kaklaruhin na ni Jose Claire ha. Kayo ha, yung mga DDS dyan na fake news ha. Yung mga ano dyan, yung mga nagtampisaw, no, doon sa mga fake news. No? Tataka lang, gusto nyo ba tanggalin talaga si Jose Claire sa sa PCO? Sa Malacanang? Natatakot ba sila? Banta ba sa kanila si Jose Claire? Hindi ba kayo hindi kayo tawag dito, hindi ba kayo natutuwa na merong isang ganyan na talagang matikas sumagot? Ang gusto ata na itong mga DDS mga babayan, yung USEC, no? Pagdating po diyan sa mga press na ganyan, na mga press con, ang gusto ata nila yung friendly sa lahat. Yung tipong yuyuko, no, dun sa mga tanong ng mga DDS. Yan ata ang gusto na itong mga DDS na to, mga babae. Simple lang naman yan eh. No, pagka hindi pabor sa kanila yung tanong ay yung sagot, no, doon sa tanong, mga babayan, no? Ituturing kang kalaban ng mga yan. Ganun yung mga DDS. No? Ituturing kang yan para kang virus sa kanila na kailangan tanggalin sa landas. Ganun yan ganyan yung mga DDS na yan para kang virus na kailangan matanggal, no, sa kanilang sistema, sa kanilang sirkulasyon. Parang yan, parang kulugo sa balat na gusto nila matanggal. Ganon katikas itong si Jose Claire Castro, mga babayan, talagang kumakati at sumasakit ang ulo na itong mga DDS dito Matuloy na natin. So, according to PIDEA, because there's a date, July 1, 2022 to May 2025. Ayan Yung po sinasabing 20,000 plus yun, it's in totality yon. Mm. As of. Buong bansa, 'di ba? Yung sabi doon, buong bansa as of June something. Balik natin. Pasensya na kayo. Excited lang ako. Kung sinasabing 20,000 plus yun, it's in totality yon. Okay, so ito na, bigay ko na sa inyo si Yusek. Mamaya na tayo mag-reaction, mga babayan, ha? Cleared according to PIDEA. So, according to PIDEA, because there's a date, July 1, 2022 to May 2025. Yung po sinasabing 20,000 plus yun, it's in totality yon. As of June 2025. So, hindi lang yung particular. Ang na-report lang po natin na 4,027, yung panahon lang muna ni Pangulong Marcos Jr. So, ngayon, pinapalabas nila, bakit daw magkaiba? Of course, magkaiba. Kasi yung 20,000 plus na barangay, pangkalahatan. Yo. Makikita mo naman doon sa as of, di ba? As of June 2025, at iba yung particular na July 2022 to May 2025. Yan, ganyan kasi So, sila mag-isip, mga kababayan, no? Ano lang short-minded yung mga yan. Short thinker. Kung ano lang yung makita nila, hindi yan naghihimay ng detalye, mga kababayan. Pag may nakitang mali ang mga DDS na yan, konting mali lang, mga kababayan, yun lang talaga yung makikita nila. At mula doon sa maliit na detalye na yun, at mula doon sa maliit na mali na yun, mga kababayan, no, yun yung palalaki nila na isang halos gamundo. Ganon. Diba? Simple lang, ang liit-liit lang, no? Iintindihin mo lang yung detalye. Iintindihin mo lang yung records. Hindi pa nilang nagawa. Saan ba utak ng mga DDS na yan, mga kababayan? Hindi ko alam, mga utak ba niyan? Nasa talampakan ba? Mga utak ba ng mga DDS nasa talampakan? Kaya mahirap makipagtalo dyan sa mga yan Kasi pagka wala na silang may sasagot sa'yo, no, kung ano na isasagot sa inyo. Diba? No, pati ako nahawa, naguluhan na rin ako. Tuloy natin. gusto nilang paibahin ang interpretasyon. Diba? Kaya maliwanag na tayo dyan. Yun. Gusto nilang ibahin yung yung interpretasyon, mga kababayan. Yun yung sabi ni Yusek dito. Diba?
ni Pangulong Marcos Jr. So ngayon, pinapalabas nila bakit daw magkaiba. Of course, magkaiba. Kasi yung 20,000 plus na barangay, pangkalahatan. Mm. Makikita mo naman doon sa as of, di ba? As of June 2025, Mm. at iba yung particular na July 2022 to May 2025. Mm. So, gusto nilang paibahin ang interpretasyon. Yeah. Kaya Di ba? Sabi sa inyo, ibayin nila yan eh. Ibayin nila yan, yung interpretasyon niya. Kasi nga yung utak ng mga, hindi ko nilalahat ha, yung utak ng ibang mga DDS dyan, nasa talampakan. No? May mga DDS vloggers dyan, mga kababayan, na pag nakita nilang may mali, yun na kagad yung content na kagad yun. Di na nila i-analyze yan. No? Ito yung nakita nila sa balita. Uy, mali ah. Uy, mali nga yan. Tara, birayin natin si Yusek Claire. Pero yung detalye, mga kababayan, hindi nila naintindihan pala. In the end, ano nangyari? Ayun, napasok. Ano expect mo? Hindi magsosorry yung mga yan. Paninindigan na nila yan. Simple lang, ano sasabihin nila? No, wala nang lusot eh. Di ba? Ito na, na-explain na oh. Ano sasabihin ng mga? Ay nako, nagsabuatan yung PIDEA tsaka si Yusek Claire Castro, pati Malacanang, kaya ganyan. Yun na. Yun na yung last resort nila. Sasabihin nila na may sabuatan, no? Kinakampihan ng PIDEA si Yusek Claire Castro. Pero kung titignan mo, i-analyze mo maigi yung detalye, mga kababayan, sila yung nagbukang tolongges. maliwanag na tayo dyan. Saka, mga clear, ito naman maliwanag. Doon sa briefing lang siya. Hindi tayo briefer ng PIDEA. It's just so happen na good news siya. So, kung ano ipapasa lang na report sa atin, yun yung i-report natin. Pero yung detalye, kung ikaw talaga yung maayos na reporter, journalist, Ito na. get all the details from the proper agency. Di ba? Ito na, mga kababayan. Dito na bibirahin yan, mga kababayan. Kasi briefer lang tayo. Wala sa akin yung pinaka. Kaya nung tinanong sa atin kung nasa yung records ng barangay, di ba ang pangako natin, kukunin natin sa PIDEA. At nung Lunes yun, nabigay. Kasi, Friday, kung di ako nagkakamali, may affair ang PIDEA. So, hindi yun nakuha. So, Monday namin, nakuha at ibinigay. So, hindi naman tayo tambakan ng mga records ng lahat ng ahensya. Kasi, ano lang tayo Tagabalita Palace lang. Press Officer. Hindi tayo press officer ng PIDEA. Okay? Tsaka lahat ng So, ahensya. Yung sinasabi naman daw na may blanco, actually, records din yun ng PIDEA. So, kung di ako nagkakamali, parang hindi ako sigurado na no? Kasi ganito yung paging. 1 of 74. 2 of 74. So, lumalabas na lahat ng pages of 74. Pero kung di ako nagkakamali, 40 plus yata. Hindi ako sigurado Basta, marami yung blanco, pero hindi ko yung tinanggal because it's part of the PIDEA record. Kung may blanco yun, then let the PIDEA explain. So, ikaw na reporter, sir, PIDEA, ba't po to may kulang? Bakit po blanco? Oo. Tsaka bakit kailangan i-report na ganun kaagad yung dating? Di ba mga babae? Bakit hindi nila tinanong, no? Nung ibinigay yung papel sa kanila, hindi agad sila nagtanong kay Yusek Claire. No? Given na nandun pa sila sa Malacanang. Kasi hindi naman yan ibibigay sa kanila na nakalabas na sila eh. Di ba? Pag binigay sa kanila yan, may chance pa sila na magpunta o i-approach si Yusek Claire. No, Yusek, bakit walang to? Bakit wala nakasulat dito? Akala ko ba lahat to listahan? Di ba? So, hindi ko alam baka may intention talaga na ganun yung palabasin. Baka lang hindi ko sinasabi. Wala akong intention na, wala akong malicious intent, no, na siraan, no. Pero naisip ko lang na baka ganun, no, na hindi na sila nagtanong para may ma-report sila, parang ganun. Baka lang. No, wala akong intention, no, na siraan sila, mga kababayan. 'Di ba? Kasi syempre sayang, scoop din 'yun. Balita rin 'yun, 'di ba? Kumbaga sa project, may additional project ka, may additional points ka.
It's not for me to explain that because that's the record of PIDEA. Oh, kung gusto niyo sa PIDEA kayo magtanong. Okay, so hindi ko naman pwedeng tanggalin yung walang laman na iba. Kasi may nauna na may mga, sabi ko nga, mga 30 plus or 40 plus na pages na may report. Hindi ko lang dala dito So, di ko siya pwedeng tanggalin because it's part of the 74. So, pag tinanggal ko yan at nilagay ko lang, halimbawa lang 40. Halimbawa, 40 of 74. Hanapin din yung kulang. So, kung ano yung binigay sa akin, hindi ko pwedeng i-edit yun. So, bigay natin yan. So, now, kung gusto mo talaga mag-investigate at talagang investigador ka na reporter, go to PIDEA. Mm. Because that's not my part. I'm just giving the good news. Ano nangyari? Yan Diba? So, para sabihin na, saan kinuha itong record na to? Di sa PIDEA. Malamang. So, you ask the PIDEA. So, wag magawa ng kwento-kwento na mali ang report. Diba? Kasi, very clear. As of June 2025, 20,000 plus na yung cleared. In other words, even the previous mga barangays, naka-record. Hindi lang panahon ni PBBM. So, hindi ba malinaw yun? Ayun di ba? Oh, nga. No, durog, nga, sunog. Ay, nako. Di ba dapat na-check na yon kasi kung magaling ka namang reporter. Oh. So, yan, i-explain ko na sa inyo. So, hindi ko pwedeng bawasan yung binigay ng PIDEA kahit yung ibang parte doon ay blanco because that's part of the record. Pag ikaw, rooster, binigyan ka ng record, alam mo yung ibang parte doon ay blanco, tatanggalin mo. Hindi, di ba? Kasi hahanapin sa iyo bakit ito. Kasi kung ang numbering lang yun, 1, 2, 3, 4, 5, okay lang hindi May 38 of 74, may 35 of 74, so how could I do that? Di ba? If I will give you the record of the PIDEA, I'll give you everything. So, hindi tayo pwedeng magtanggal. Then, if you have some questions, if you are really, really good journalist, ask the source. PIDEA galing, hindi naman sa akin galing yun, di ba? Oo. Tsaka dapat on the spot, pwede nilang tanungin si Yusek Claire Castro, di ba? Nasa Malacanang kayo Di ba? Pwede nyong i-approach dahil nandun lang naman siguro yung opisina niyan. Di ba mga kababayan? Pwedeng ganun No, on the spot, nandun kayo sa Malacanang. Di ba? Pwede siguro yun. Ayan hindi ako sigurado. No, pwede siguro. Gumamit ako ng term or word na siguro kasi hindi ako sigurado, mga kababayan. Pwede siguro na pumunta kayo sa opisina ni Yusek Claire Castro, kinonfirm nyo kaagad ton, no ma'am, bakit ang kapal nito? Kalahati wala nakasulat. Baka na-explain pa kaagad sa inyo. Pero sabi ko nga, sayang din yun. Scoop din yun. Balita rin yun. Okay, Shioni Sagun. But anyway, ito po ang ating, explain ko lang po sa inyo kasi ang daming pinapakalat ng mga DDS, na mga fake news peddlers, mga fake news peddlers, gustong paikutin yung kwento. Yusek, may isang page, pinake news po kayo. Pinapakalat, may video daw, may relasyon daw po kayo. BBM, grabe na. Kadesperado ang mga DDS. Ganun sila kadesperado. Diba? Alam niyo naman kung kailan ba ako natanggap. Diba? February lang. Diba? So, tapos, may relasyon. Hindi nga ako makalapit ng walang paalam At doon sabi ko sa inyo kahapon, di ba? Hindi pala kaya ano ko pinakita. Sabi ko pala kaninang umaga. Kahit tayo ay press officer na, hindi ako pwedeng lumapit katulad ng ginawa ng isang reporter na sugod. Hindi pwede yun. Diba? Opo. Kailangan ka munang magpaalam o humingi ng senyas kung pwede ka nang lumapit. Tama. Diba? Because he's the president. Tama. Diba? Hindi pwedeng, sir, unless you are allowed. Kasi meron kang tatanong. Without that, pwede basta-basta. Susugod. Diba? Dapat alam na nila yan. Okay, pasaway si feeling close. Yun nga Sinukan sa aki Sumagot na po ang PIDEA kanina, not your fault po, Attorney Claire. Yes, kailangan lang naman. Kasi, diba? Ang dami kasing ginagawa. Ito yun Nagtataka lang ako bakit may mga nagpapanggap na journalist pero obstructionist. Oh. No? Nagpapanggap na journalist yung iba,
Pero ang purpose lang pala is manira. Hindi to clear. Oh. Yung pala yung obstructionist, mga babae. Ngayon ko lang nalaman. So may ganon. So parang sinasabi dito, mga babayan, na may mga ganong klaseng reporter, no, na parang nagpapanggap na reporter pero iba yung intention. Parang ganon. Maghanap ng butas. No, maghanap ng butas, kasiraan ng gobyerno at yun ang ibabalita, mga babayan. Sino ngayon? No? Ang tanong, sino ngayon yung mga bias? 'Di ba? Yung mga network na nagbabalita na double side, dalawang side, mga babayan, no? O yung network na isang side lang yung ibinabalita. Di ba? Sino ngayon yung mga bias? The facts, di ba? Hindi to clear the facts, pero lalong paikutin ng ibang anggulo Hmm. para gustong-gusto ng mga DDS. So, yun yung nakakalungkot. Kasi you're there para magtanong, hindi para manira. Oh. You're there para makakuha ka ng tamang sagot, at kung hindi kumpleto pa, dahil press briefer lang tayo, di hintay tayo kung kailan ko makukuha. That's why, di ba, I gave naman everything. Kapag meron na akong kopya, hindi kasi tayo pwedeng sumagot basta-basta kasi hindi ko naman lahat siya malalaman. So, I have to get everything from the proper agency. Diba? So, yun, ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ko pwedeng ibigay yung lahat ng dokumento nang hindi kompleto. Kung ano yung nandiyan dyan, kahit yung nasa likod ay iba blanco, she or he has to ask and inquire from the PIDEA, ba't ganun? Kasi kitang-kita naman yung paging eh. Oh, 174, 274. So, bakit yung iba blanco to? Ask the PIDEA, not me. It's not my record. Di ba? It's not my record. I did not do it. I did not prepare it. I did not prepare that document. Di ba? So, tawag. Sir, o punta ka sa PIDEA, wag tamad-tamad. Di ba? Yeah. Let PIDEA do the talking. Tama, sinukan sa akin, di ba? Yung mga dokumentong galing sa kanila, di pa explain mo sa kanila. Ako, binigay ko yung news na good news na shinare sa atin ng PIDEA. So the details, sinabi ko naman nung Friday, the details, you can get it from the PIDEA. Di pa rin tumigil. Diba? Oh. So yun lang mga Chris. Sana wag maging obstructionist. Okay, let's go. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe, ang tibay, no? Talagang durug na durug eh, di ba? Walang lusot eh. Oh, so anong gagawin ngayon ng mga DDS? Di ba? Ang problema kasi sa kanila, mga babayan, pag may nakita silang ganyang balita, nako, no, todo edit agad yan, mga babayan. Wala nang research. No, hindi na mag-aantay ng sagot yan. Kaya nangyayari, no, kasi sa totoo lang, mga babayan, no, sabi nga nung mga naririnig natin na Pilipinas talaga, halos karamihan ng tao, vlogger na. Lahat na lang no? Lahat na lang i-edit na. Ano masasabi nyo dyan? No? Yung mga DDS dyan, ano masasabi nyo? May mga DDS dito. No, sa ating channel, sa totoo lang, may mga DDS dyan. Wala namang problema sa atin. Nandiyan dyan sila. Welcome na welcome po kayo. Pwede nga kayo mag-komento dyan sa babae at magbardago lang kayo dyan. No, honestly. No, okay sa akin yun. Mag-komento kayo dyan sa babae, yung DDS, tsaka yung mga pro-admin. Tapos dyan kayo magbardago lang sa comment section. Okay na okay. Okay, so ayan. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. So, kita-its tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.